Pangulong Duterte. Anyone who's here, if they have the guts and the courage to step on business interests, you will get killed. Yeah, so he should take it on. That's my choice, President Duterte. Di ba mga ka-reaction? Yun ang panahon po ng Pangulo Duterte na talagang mananagot mga ka-reaction ng mga gumawa ng katiwalian pagdating po sa DENR. Dito naman po tayo sa mga tumatakas, doon sa mga taong sangkot sa flood control anomaly katulad po ni Saldico. Ito po yung isang batang Marcoleta na napakalupit din mga ka-reaction. Pakinggan po natin. Months since the issue on ghost flood control projects made national news. Alam po ba ninyo kung wala yung dalawang Marcoleta, isa sa Kongreso, isa sa Senado? Alam po ba ninyo kung ano mangyayari sa atin? Di ba? Wala na. Ilan na lang yung may mga bayag eh. Isa sa Kongreso tsaka sa may Senado eh. Lahat sila may mga malalaking bulsa na nabusog. Na binusog ni Tambaloslos. Ganun ba? Tanong lang. Binusog mo ba Tambaloslos? Yung mga taong kaya hindi kumikibo? Di ba? It bears recognizing that substantial milestones have come up from all our legislative hearings and briefings. For one, we have encouraged a more meticulous scrutiny of the items for the 2026 General Appropriations Act. Another is that many pieces of information on corruption and on the thievery of the people's funds among fellow public officials have been revealed to the public. However, what has been done to and with these pieces of information so far remains to be seen. So ayan po, magandang araw mga ka-reaction bahay. Ito po napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay patungkol sa video po ni ating kaibigan si Reaction TV PH. Ayan, ito po pag-uusapan nila ang tungkol kay Senador Bato de la Rosa na binigyan ng warrant of arrest na galing daw sa ICC. Di umano, ha? At ito pong si Senador Ping Lacson, tuturuan daw niya magtago si Senador Bato de la Rosa. Totoo ba yan? Ayan. Anyway, bago po lahat, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at mag-like at mag-share sa ating munting channel. Isang subscribe lang po, masayang na tayo at malaking tulong po ito sa ating channel. Ayan, yung hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na lang po. Ayan, para updated po lagi tayo sa mga bagong balita sa ating bayan, no? Anyway, pasok muna natin si kantang magnanakaw, no? Na si Bulsa. Ahon tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakalubog ka pa sa napuntang bulsa. Pinaghirapan kong mga barya, minumulto na ng mga pangako nyo. Makinig kayo nang dahil sa hangarin nyo na makuha ang gusto nyo. Kulang pa ba ang sahod nyo? Kaya kayo nagnanakaw. Di ba kayo naiyak? Lalo na sa ibang bansa. Tayo ay nagkagulo dahil sa gawain nyo. Sana ay managot kayo. So anyway, yan po ang mga kantang patungkol. Marami po yan, no? Patungkol po sa ating mga administrasyon ngayon. Naglabasan ng mga kantang yan dahil sa mga corrupt na opisyal sa ating bansa, no? At nakakahiya po talaga, no? Anyway po, reacta na po tayo dito sa kay Reaction TV PH.
pwede niyo papayuhan kung paano hindi mahuli? Paano magtago? Hindi pa naman siya nakadecide kung magtatago eh. Kung mag-decide siya magtago, di tuturuan ko siya kung paano magtago. Hindi, joke lang. Lang yung penalty na hindi. Okay. Yeah, okay. Kaya dapat mga kareaksyon, mag-ingat po itong si itong si Bato de la Rosa sa mga advice ni Pinky, tuturuan daw niyang magtago. Nako mga kareaksyon, napakaganda nito. Panoorin po ninyo itong video na ito dahil tuturuan daw ni Ping Lacson na magtago si Bato de la Rosa. Joke lang daw. Tingnan natin. Tingnan po natin si Pinky Lacson na magre-resume na daw yata yung Blue Ribbon Committee kasi nga mga ka-reaction, nag-stop po sila kasi nagulantang sila kay Gutesa. Ngayon, kaya dating investigador yan Kailangan pag ganyan delikado tayo, stop muna natin yan, stop muna natin. Kailangan natin maayos muna si Gutesa bago natin ipagpatuloy yan dahil delikado yung pinoprotektahan nating si Tambaloslos. Parang ganun po nangyari Ngayon, meron akong impormasyon na nakakalap, naririnig rin sa mga post na para yatang itong si Gutesa, hindi po ako sure kung totoo o hindi, na parang pinatahimik na si Gutesa. Kaya ngayon, go na naman ang Blue Ribbon Committee. Diba, may lalabas na naman dyan, stop na naman. O diba, ganun ang mangyayari po dyan. Pakinggan po natin si Pinky Lacson. Yeah, okay. So, Sir, tuloy po sa... session will resume this afternoon, di ba? So, if elected again as the chairperson of the Blue Ribbon Committee, then I already talked to the Senate President to request Ako, Senator Sherwin Gatchalian to vacate Friday, November 14, to give way to the resumption of the hearing of the Blue Ribbon Committee. So may initial na pong commitment si Senator Win na ibibigay yung... Hindi, ngayon mag-uusap kami ni Senate President kung ano yung feedback. Pero all systems go. Unless merong pressing matter si Senator Sherwin na gusto niyang... Kasi I believe na-move yung kanyang sponsorship ng committee report, speech ng committee report on Wednesday, tomorrow, instead of Thursday. So, I just hope meron puwang talaga sa Friday para mabakante yung araw para sa hearing ng Blue Ribbon. I think pagbibigyan naman siguro niya si Senate President. So yung binanggit po na yun na very important witness, sir? Yeah, it's still a go as we speak now, at this very moment. Sir, may commitment po ba si dating Speaker Romualdez na attend? Wala, but after the election this afternoon, we'll back down to work and then kasama doon yung pagpapadala ng invitation through the office of the Speaker of the House of Representatives. Siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya Couple, including Congressman Eric Yap. Yan yung iimbitahan namin through the Speaker. Sir, yung very important Yeah, darating siya. Okay, nagbigay naman As of now. May affidavit na mo siya na isa. Meron siyang affidavit, draft affidavit. Sir, what about Saldico? Si Saldico, we're extending our invitation kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. Of course, kung nasa abroad siya, as we all know, most probably is abroad. So, hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroroonan niya. If not, pwede naman siya mag-testify and then pwedeng after the testimony, pwede niya ipa-affirm yung nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony sa isang consul kung saan sa man naroon. So may ganong arrangement lang with you? Yun ang gagawin namin, yun ang plano namin. Kung hindi siya makapunta sa embassy physically para doon siya mag-testify, para maging valid yung kanyang testimony, even after testifying, pwedeng i-affirm through a consul. galing talaga mga ka-reaction, nakikita po natin na talaga may special, mayroon pong special treatment itong si Saldico, di ba? Kasi ang tanong dyan, yung special treatment na ba yan, kasama yan doon sa pondo noong eleksyon? Tanong lang, yung mga donation noong pagtakbo mo ng Senado, kasama ba yan sa special treatment? Tanong lang, kung wala ka natanggap, pwede goods. Na yung kanyang tinestify, maybe, halimbawa, Friday, tapos pumunta siya ng embassy or consulate ng Saturday.
pwede niyang i-affirm doon na lahat ng tinestify niya truthful, at saka yung wala siya idadagdag, walang babawasan doon sa kanyang tinestify. Ibig sabihin, sir, meron kayong communication with Wala. So, paano po yung Doon sa kanyang address. So pagka mayroong feedback, so paparating namin na actually doon sa letter of invitation, indicate namin yon. No, kung hindi siya pwedeng physically maka-attend, papayagan namin via Zoom because we already did this in the past. Doon sa family hearings, di ba? So yun ang aming plano. Aming intensyon. Sir, sabi mo ibang crucial daw yung magiging hearing on Friday. Kung sa nangyayari na... Yeah, after Friday, kasi I heard from DOJ Ombudsman, mag-start na sila ng preliminary investigation. Now, once they have concluded their preliminary investigations, necessarily, they're going to file the information in court. No? So pag na-file yung information sa court, Sandigan Bayan man or courts, RTC, so baka mag-set in yung sub judice rule. So medyo pigil yung magiging hearings, and I believe kung gano'n na mangyayari, kung gano'n na magiging setting, then probably we will wrap up yung Blue Ribbon hearings to give way to the court trials on the matter kung doon papunta. But for as long as our preliminary investigations are ongoing, we can still conduct hearings kasi wala pa namang subjudice. So yung kung lalabas na witness on Friday, sa kanya madadagdagan po ba yung pwedeng kasuhan at napapatibay po ba yung kaso laban dun sa mga nabanggit na? Correct, that is correct. Pero may Kung hindi magbabago yung kanyang draft affidavit na binagi sa amin. surprising po ba yung naman ng kanya affidavit, sir? Medyo. Anyway, yan, many days away, 3 days away, tayo na lang natin. Sir, any advice to Senator Bato considering na may info na meron na daw arrest warrant against him? Yeah, unang-una, hindi naman confirm na merong warrant of arrest issued. I was calling him, I believe, 3 days ago, just to give some moral support, being a former colleague or comrade in arms sa PNP. Pero he was not picking up. And the following morning, I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice. Hindi para magtago, hindi para how to go about facing criminal charges because sa kanya something novel. Kasi yung ibang mga kaso ng senador, including myself, dito lang local courts. But this time around, this is more challenging for him kasi international criminal court. So, ano yung advice mo sa kanya, sir? In case magkausap kayo today. Well, Dapat turuan mo siya paano magtago. Doon ka magaling, di ba? Turuan mo siya paano magtago. Pero wag mo na siyang turuan, Pinky. Wag mo na siyang turuan. Bakit? Bakit mo siya tuturuan? Di ba? Palagay ko naman mas malinis yung Bato kaysa sa'yo. Palagay ko lang, ha? Huwag mo siyang turuan, hindi niya tatanggapin turo mo. Saka ako naniniwala ako, alam na ni Bato de la Rosa kung anong gagawin niya. marami sanang how to go about yung pagharap niya. Kasi I think he knows it naman Kasi galing naman sa PNP. But yung my own personal experience or experiences, gusto ko ibahagi sa kanya. Para lang not for anything, but within the bounds of the law and rules ng International Criminal Court. So, sir, Sa hindi niyo siya papayuhan kung paano I don't know. hindi Kung mahuli? papasok siya, I'd like to talk to him. Sa hindi niyo papayuhan kung paano hindi mahuli? Paano magtago? Hindi pa naman siya nakadecide kung magtatago Kung mag-decide siya magtago, tuturuan ko siya kung paano magtago. Hindi, joke lang. Anyway, that's on the law enforcement authorities to look for him. It's his choice. Ang problema niya, kasi in my case, kasi local courts, applicable yung Tulyao versus Miranda. And in essence, sinasabi doon, even if the respondent is not under the legal jurisdiction of the courts, pwede pa rin mag-file ng mga pleadings. In his case, it won't apply. So hindi under, so yung kanyang warrant of arrest will stay, probably pwedeng ma-archive, but nandun yun. In my case, while I was on the lam, nakapag-file ako ng mga pleadings which led to the dismissal of the case that I was facing at the time. pero so hindi nila pwedeng i-apply yung ginawa doon sa kay dating Pangulong Duterte? I don't know, that's for the executive department to
to contend with. Pero pwede ba niyang gamitin sanctuary yung Senate para makaiwas sa arrest? Limited kasi yung Constitution is very clear on the matter. First, kung less than 6 years yung penalty, may immunity from arrest when Congress is in session. Yun ang mga limitations. Kaya kung hindi in session ng Congress, hindi ma-avail yung immunity from arrest. And yun nga, 6 years or less. But we in the majority, support the pronouncement of the Senate President as long as he is in the Senate premises, at least man lang yung courtesy na wag gawin dito yung arrest. Well, if it comes to that, then we will have to tackle it, ano? And probably, kanya pa rin call yun eh. But he can stay in the Senate premises forever. Kasi something has to give way then. And yung Constitution, being the fundamental law of the land, will prevail. Kasi very clear naman doon eh, na hindi lahat ng offenses, alleged offenses, no? Hindi lahat ng crimes covered ng immunity from arrest. 6 years or less than 6 years lang yung penalty na include. Okay. Yeah, okay. Kaya dapat mga kareaksyon, mag-ingat po itong si itong si Bato de la Rosa sa mga advice ni Pinky, ano? Tuturuan daw niyang magtago. Nako mga kareaksyon, napakaganda nito. Panoorin po ninyo itong video na ito dahil tuturuan daw ni Ping Lacson na magtago si Bato de la Rosa. Joke lang daw. Tingnan natin. Alam po ba ninyo mga kareaksyon ng panahon ng Pangulong Duterte, hindi po ubra yung mga illegal mining company? Ito po mga kareaksyon ng kanyang itinalaga, pakinggan po natin. Yung nangyari po sa Cebu, preventable po yun ha. Kaya lang yung presidente nga natin, incompetence, tsaka sabi nila, bangag siya. Kaya yun, ang nangyari sa Cebu, ganun. Diba? Kanino isisisiyan? Alangan naman sa mga diba? Sa presidente isisisiyan, diba? Pakinggan po natin ang ating presidente ha. Kaya yung mga taga Cebu, sisihin ninyo si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ang sisihin ninyo. Yung nasa Malacanang. By the way, I reappointed her. Na-bypass siya. But I like her and she's okay. Very strict. I like that. She's not corrupt. I like that. And she cannot be corrupted. I also like that. To discuss all these rules and regulations, what's that for? Why are you there? Why are you there? To service the people. What? Nakita po ninyo kung gaano po katapang yung kanyang sekretary nun, no? Ito po. It's your mandate to service the people. And on what pretext are you making decisions? Think about that. They're there to service the people. And so you're talking about this law and that mining company. My God! Aminado si Lopez, mahirap maging DENR Secretary. Kailangan ng tapang na lumaban sa mga malalaking negosyante at kakayahang magpaunlad ng komunidad. Umaasa siyang ipagpapatuloy na magiging DENR Secretary ang kanyang mga pulisiya. Pero wala siyang ibang maisip na kapalit kundi si Pangulong Duterte. Anyone who's here, if they have the guts and the courage to step on business interests, you'll get killed. Yeah, so he should take it on. That's my choice, President Duterte. Di ba mga kareaksyon? Yun ang panahon po ng Pangulong Duterte na talagang mananagot mga kareaksyon ng mga gumawa ng katiwalian pagdating po sa DENR. Dito naman po tayo sa mga tumatakas, doon sa mga taong sangkot sa flood control anomaly katulad po ni Saldico. Ito po yung isang batang Marcoleta na napakalupit din mga kareaksyon. Pakinggan po natin. Months since the issue on ghost flood control projects made national news. Alam po ba ninyo kung wala yung dalawang Marcoleta, isa sa Kongreso, isa sa Senado? Alam po ba ninyo kung ano mangyayari sa atin? Di ba? Wala na. Ilan na lang yung may mga bayag eh. Isa sa Kongreso tsaka sa may Senado eh. Lahat sila may mga malalaking bulsa na nabusog, na binusog ni Tambaloslos. Ganun ba? Tanong lang yan. Binusog mo ba Tambaloslos yung mga taong kaya hindi kumikibo? Di ba? It bears recognizing that substantial milestones have come up from all our legislative hearings and briefings. For one, we have encouraged a more meticulous scrutiny of the items for the 2026 General Appropriations Act. Another is that many pieces of information on corruption and on the thievery of the people's funds among fellow public officials have been revealed to the public. However, what has been done to and with these pieces of information so far
remains to be seen. As of November 4, 2025, the Independent Commission for Infrastructure has made 4 recommendations to the Ombudsman for the investigation of anomalous projects. The proceedings that resulted in these 4 recommendations have been kept private, leaving the public in the dark as to the whole process. Noong mga nakaraang linggo po, sabi po ng ICI ay isa sa publiko po nila ang kanilang mga hearings, pero magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin po akong hearing na nasasaksihan na galing po sa kanila. And these recommendations for investigations have remained what they are so far. Rekomendasyon pa rin at mga orders for submissions of counter affidavits that are being refused acceptance. Parang ginagamit lang mga legal tactics para mapatagal na makatakas ang mga nararapat na patawag na. Panay tayo issue ng subpoena. Ngunit I-comment lang po natin, no? Si Senator Marcoleta. Si Junior Marcoleta, si Representative, no? Marcoleta. Na sabi niya yung ICI, wala pang sinasabing mga hearing na ipapakita, hanggang ngayon wala pa. Merong mga ibang mga problema pinapakita na hindi naman masyadong parang nawawala ang investigasyon sa flood control. Yan po ang gusto niyang sabihin, no? So parang kung didiretsahin po natin, ibig sabihin parang may tinatago. Ganun po kasimple, di ba? Yan ang tanong, may tinatago ba? Ganun po ang mga tanong-tanong. Pero eto po nga, tignan natin kung ano pa sasabihin, kasi palagay ng alam naman ng taong bayan na may tinatago talaga ang ICI, di ba? Ganun, kasi walang transparency . Kung may transparency, talagang walang tinatago. Kaya ngayon, ang ICI o INC na po, kaya po nagsagawa ng pagrarally sa 16, 17, 18 na po, no? Ayan. Huwag niyo pong kalimutan na dumalo sa ating 16, 17, 18. Ang rally na to ay para sa lahat na po yan, para sa kapakanan ng ating bansa, sa kanilang mga kalokohan, mga flood control, lahat po yan. Walang nangyayari. Isipin mo, trilyon ng nawawalang pera ng bansa na ninakaw dahil dyan sa mga flood control. Hanggang ngayon, wala pang malinaw na investigasyon. Ilang buwan na nakaraan, no? dahil ito hindi tinatanggap, nananatiling at large pa rin yung mga dapat ipatawag. Lahat po nang dapat ipatawag hanggang ngayon, hindi po pinapatawag. Lahat yung sinabihan po yan sa tawag dyan, yung mga congressman na nabanggit na pangalan na sinabi po ng nina Diskaya, no? Sino pa? Mga DPWH, sina Alcantara, lahat po yan. Sinabi mga hanggang ngayon wala pong napapatawag na mga congressman, no? Yung mga contractor po yan, dumadalo . Pero yung mga congressman, wala pa po, no? Anyway, bago pala kayo lahat sa aking channel po, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe, no? Sa ating munting channel. Isang subscribe lang po, masaya na tayo. Ayan. Samantalang napakarami ng mga overseas Filipinos na namamataan na yung mga tao, nalalaman, tinuturo sa atin kung saan namamalagi ang mga dapat pauwiin, pero wala pa rin tayong ginagawa. Alam nila kung saan yung hotel na namamalagi. Sabi nila, Centro Canalejas de Madrid. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin napapauwi yung mga taong yun. While we understand the constitutional protection of being innocent until proven guilty beyond absolute doubt, the people demand
for accountability. This call for accountability is not a mere public sentiment that we as leaders just acknowledge. It is a challenge and duty embodied in the Constitution's Article 11 and all its 18 sections. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Ilang beses na po paulit-ulit na nababanggit ang mga pangalan sa nakaraang 3 buwan. Paulit-ulit na rin na sumisigaw ang mga tao, kailan meron makukulong, kailan mananagot ang mga salarin na ito. We thank the ICI for all their service since their establishment in September. However, it has to be asked, pag natapos na ang mga rekomendasyon ng ICI, ano po ang mangyayari sa komisyon na yan? Ito po ba'y Yung ICI kasi alam naman natin mga kareaksyon na wala naman saysayan, di ba? Wala naman saysayan eh. Kaya lang, ginawa ni Bongbong Marcos yan, isa-isa yung instrumento para yung smoke screen. Di ba? mabubuwag na pagkatapos ng mga rekomendasyon? At ano po ang recourse ng komisyon na ito now that some personalities publicly called out for involvement have merely left the country and refused to cooperate? Panay ang send natin ng subpina sa bahay. Alam naman natin na iniiwasan yung subpina. At alam na natin, natunto na natin kung nasan siya ngayon. Ano pa ang mga susunod na hakbang na dapat nating tahakin? Antay na lang ba natin sila? At wala tayong gagawin. Continuity and reliability as well as the power to enforce compliance with the legal procedure are just some of the many needs House Bill number 4453 seeks to address in the institutional fight against infrastructure corruption. We have to beat the allegations that responsibility for justice has befallen upon the will of some people instead of emanating from the people. Ibalik natin sa tao ang kapangyarihan ng hustisya at integridad. Sabi nila, baka naman nawe-weaponize lang itong komisyon nito para habulin ng mga kalaban. Yung mga investigasyon napupunta raw sa Davao, wala naman flood control doon. Samantalang may mga flood control project sa Bicol, may mga ghost project na Coliseum sa Bicol at sa Iloilo. Bakit hindi yun ang iniimbestigahan? Balik po natin sa tao ang kapangyarihan ng hustisya at integridad. Again, we thank the Committee on Reorganization under the leadership of Congressman Plato for heeding our call and scheduling our House bills as soon as it did. Thank you as well to our resource persons. We hope to be productive in our meeting today. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. So yun po, narinig po natin si Congressman Representative Paulo Marcoleta, no? Ito po ay kanyang binanatan na naman si nagtatago si Saldico. At sino pa naman ay hindi babanatan? Yung mga kasama dyan sa Kongreso na walang ginagawa. Tignan mo naman, kitang-kita na po, no? Na dapat po kinansela na po ang passport niyan, di ba? Kaya yun po ang sinasabi. Walang nangyayari. Mantakin mo ang daming flood control sa Bicol, sa mga ghost project sa ibang lugar. But ang investigasyon dyan daw sa Davao, di ba? Sa Ilocos Norte. Ba't di po sila doon na mag-imbestiga? Yun po ang alam naman natin kung gaano katindi ang administrasyon nito, kung gaano pukpukan sa mga Duterte talaga. Kaya dyan po nangyayari, pati po ang ating bansa nagiging kawawa na lang po dahil
ang ating administrasyon po ay nakatutok na lang sa mga Duterte. Talagang hindi na po nagpo-focus sa mga ating mga kababayan tungkol sa kanilang mga halimbawa sa mga trabaho, kung gano'n padabihan ng trabaho, no? Kasi ang problema dyan po, narinig naman po natin yung ano po ni General Pupoy na imbes na tumaas ang ating mga investor, bumaba. Sabi nila ni BBM, tumaas daw ang investor. Hindi po totoo yan. Mismong central bank na ang nagsalita na bumaba talaga ang mga investor. Paano po tataas yan? Siyempre, pag bumaba ang investor, bababa ang ating employment. Ganun po kasimple, di ba? So anyway, dyan muna po magtatapos ang ating video. At sana po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, no? Ayan. Isang subscribe lang po, napakalaking bagay na po yun sa ating platform, no? Sa ating video. Maraming salamat po. God bless.